Magandang umaga sa inyo lahat, tanghali, gabi, hapon, mga bossing. Ito na naman tayo at tayo na naman po ay manlilitsyon ng mga kawatan, santanas, demonyo, magnanakaw, sindikato sa gobyerno. At ano ba ang pag-uusapan natin? Nako po, eto na nga, ay katulad nga ng ating sinasabi, itong budget na nananahimik si Tambaloslos, si Zaldi Kupal, si Stella Kimburat. Wala rin daw tumatakas din tumatakbo-takbo daw pala yun. Madami daw asikasuhin umiiwas ang mga animal Ito naman si Grace po. Naputok sa buho. Walang jo, ganun din, hindi rin nagsasalita. Ang nagsalita pa lang si Kilay. Palpak naman yung mga dahilan niya. Ang tulongges na itong congressman na ito na tulongges diyan sa La Union, na kayayabang noong hindi pa humaharap si BP Inday Sara sa sa Quadco, hindi pala, sa Good Government, Committee on Good Government ni Chua. Tapos may mga patutsada si Inday Sara ba? Ang sabi nito sumumpa muna siya. Nitong mga to grupo nila Suarez to sumumpa muna siya bago siya mag-demand ng drug test, kasi pinapag-psych test nila Ang twist nila dati, si BP Sara baliw. Yun ang kanilang twist. Ngayon naman, bago na. So nung nagsalita si BP, tapos biglang sumulpot doon sa napakalaking pagkakamali nila, na ikinontempt nila si attorney, yung abogado niya, yung kanyang chief of staff. Yung kanyang chief of staff. Nung kinulong nila sa batasan, doon na naghalo ang balat sa tinalupan. Ayan na nga, biglang nag-press con si BP Sara kasama ng mga vloggers. Pinatawag pa nga yung iba sa NBI. Tapos napagsalita si VP Sara doon ng mga kung ano-ano. Tapos humarap siya dyan sa pagdinig sa good government and baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Ganon. So si BP Sara daw. La Union First District ito, putang ina, kaya walang nangyayari dyan sa probinsya niyo. Ganito yung mga congressman nyo Magaling lang sa kwentong barbero, magaling lang sa mga chismis. Dapat to sa nagtatrabaho sa Chika Minute. Baka yun ang niya, baka. Tinan mo logic Tinan mo logic. Ibinisto daw ito ni Presidente Duterte. Itong issue na to, ibinisto daw niya para mabalik daw yung mga budget na tinanggal kay Inday Sara. Putang ina niyan. Maibalik yung budget na tinanggal kay Inday Sara. Sir, walang nadagdag kay Inday Sara. Nakita niyo yung report? Nakita niyo ba yung report, sir? Nakita niyo yung report. Ang report po, ganito. Wait, ipapakita ko Tangina to si Ortega saglit lang. Ito ang ipaliwanag mo kung tama ba, Ortega, ito ipaliwanag mo kung tama ba. Office of the President, ang napag-usapan nyo, 10.4 billion lang. Ibig sabihin, ang proposal ng Office of the of the President, 10.4 billion. Pagdating sa inyo, pukin ang ina nyo, pagdating sa usapan ng dalawang sindikato, nadagdagan ng 5.4 billion. Puta, saan nyo dadalhin yan? Eto yung Senado, medyo kahit papaano, mas manipis-nipis pa mukha ng Senado.
dinagdagan lang nila pa merienda, 1.1 billion, yung unang proposal nila na 12.8 billion. Mantakin mo ha, ito lang ang kailangan kong pera. Nagkwentuhan lang tayo, nadagdagan ng 1.1 billion. Pero eto, punyeta, ang galing mo magsalita, Paulo Ortega, na parang pagkalinis-linis mo. Ang budget nyo nang dapat 16.3 billion. Nung nag-usap na kayong dalawa ng Senado, nadagdagan kayo ng 17.3 billion. That's more than 100%. Tarantado ka. Kung hindi mo ba tinitingnan yung Office of the Vice President dito, 733 million, yun pa din yung inapprove ng BICAM, yun pa rin yung pinirmahan ni Bongbong Marcos. Ano sinasabi mo na kaya nila to pinag-uusapan para maibalik yung mga budget ni VP Sara Duterte? Paulo Ortega, hindi naman yan pera ni Vice President Duterte. Siguro, kaya ganyan ang ang logic mo kasi yung House of Representative budget na 16.3 billion, nadadagdagan ng 17.3 billion. Siguro, kakatkungin nyo yan. Baka yan pera nyo. Kaya kung ariin mo yung pera ng taong bayan, parang inyo. Kasi sinasabi niya hindi, kaya siguro, nag-iingay yung mag-ama. Gusto nilang maibalik yung budget na nakaltas kay BP Sara. Anak ng tinapay, sinabi na nga ni Sara yan Kung magkano yung budget ko, kahit nga i-zero nyo, okay lang Kung magkano lang yung budget na ibigay nyo sa akin, okay lang, magpe-perform kami according doon sa budget na ibibigay nyo. Nakipag-usap pa ba si Inday? Pinilit pa ba ni Inday? Anak ng tokwa naman yung twist mo, Paulo Ortega. Hindi ka mahiya sa sarili mo, House of Representatives, 16.3 billion, nadagdagan ng 100%. So parang dalawang Congress yung budget ng Congress ng 2 taon, kinuha nyo sa 1 taon. Kapal ng mukha mo, tapos sasabihin mo si BP Sara, tsaka si Presidente Duterte, gusto nilang bawiin yung nawalang pera as if naman kanila yun. Kahit na hindi mo ibigay yun sa kanila, si BP Sara will perform and will work accordingly. Tulad nyo naman siya sa inyo ng mga kawatan. Bakit yung tinatawag na mga kawatan? Tinatawag nyo rin si BP Sara na kawatan. Hindi ba kawatan ang tawag dyan? Ito hindi ito ito ay galing ito sa post ni Sas Rugando Sasot. At ito po ay sinamarize niya according doon sa nakita niya sa GAA. Diyan sa DBM website, which was taken down before. Nagkaroon ng error. So ayan nadagdagan lahat. Kapal naman ang mukha mo, sir, nasabihin na itong mga Duterte gusto lang nilang madagdagan. Ayan hindi ka magreklamo dyan. Humihingi kayo ng baon, dinoble nyo pa. Di kayo nahihiya sa mga balat ninyo, tapos kung makapagbintang kayo sa mga Duterte, akala nyo sobrang self-righteous nyo, sobrang mga santo ninyo, sobrang lilinis ninyo. Ano masasabi mo dyan? Na ito lang yung napag-usapan nyo, ito lang hinihingi yung budget, dinoble-doble nyo. Yan ang dapat na ipaliwanag nyo, hindi yung gumagawa ka ng chismis para kang si Boy Abunda Umitim-itim ka lang ng konti, ikaw na si Boy Abunda. Nagsalamin ka pa. Hindi porket nagsalamin ka, tumalino ka. Halatang halata yung plot twist mo dito. It's either galit ka lang talaga sa mga Duterte o malaki talaga ang patong sa'yo. Kaya siguro nakakapagsalita kayo ng ganyan. Ako'y nag-a-assume lang. Katulad nyo rin, nag-a-assume din kayo. Hindi naman siguro masama mag-assume din, di ba? Nag-a-assume nga kayo na baka ganito, baka ganyan. Yun din, assumption din namin. Baka naman magreklamo pa kayo dyan. We are just giving you the taste of your own medicine. Pwede kayong mag-accuse, pwede kayong mag-assume. Dapat yung mga nire-representan yung mga tao, pwede rin mag-accuse tsaka mag-assume. Diretso. Politics, it's really about politics. It's really about politics. Tangina, hindi politika yung pagnanakaw sa pera ng bayan.
Politika ba yon, Ortega? Sa'yo o politika yon? Pag ninakawan ka ng bayan ng pera, pag nagnakaw kayo ng pera ng taong bayan tapos nagreklamo tao, sasabihin nyo politika? Tandaan ninyo si Duterte. Private citizen na yan. Nakita niya na may mali, kinall out niya. Sasabihin nyo politika? Bakit? Tumatakbo ba congressman si Duterte? Tumatakbo ba si Duterteng presidente? Tumatakbo siyang mayor kahit nga hindi makampanya, mananalo yan sa kanilang lugar. O hindi niya na kailangan mag-expose pa. Dahil kahit nakahiga yan, mananalo yan kahit saang lupalop ng bayang Pilipinas, tumakbo yan. Mananalo yan. So this is not about politics. This is about yung pagnanakaw ng mga nasa politika. Politika ang nakikitang dahilan kung bakit binabato ngayon ang aligasyon ang 2025 national Politika ang nakikitang dahilan. Pucha, merong issue, sir. Bakit ba bulag kayo? Meron pong issue. Ang issue blanco, yung papeles na inaprubahan ninyo walang mga presyo. Tapos biglang nagkaroon ng presyo. Sino ang naglagay ng presyo? Sino ang nagkaltas? Sino ang nagbawas? Yun ang gusto natin malaman. Anong politika dun? Ninanakaw nyo yung pera ng taong bayan tapos sasabihin mo, namumuliti ka lang mga yan. Ayan o, kalinaw-linaw, ipinakikita na nga sa inyo kung saan nagkakaroon ng problema. Anuhin nyo na lang, sasang-ayunan nyo na lang, unless kasapakat kayo sa pagnanakaw na yan. Oo, kasabwat kayo dyan, kaya hindi ninyo sinisilip, pinagtatanggol nyo pa. national budget. Ayon kay House Deputy Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, naniniwala siyang layo ng usaping lumikha ng pagkakabaha-bahagi at Tangina, lumikha ng pagkakabaha-bahagi, kundi ka ba namang gago? Yung ginagawa niyo sa Kongreso, lumikha na yan ng pagkakabaha-bahagi. Binababoy niyo mga Duterte sa mga committee hearings ninyo. So yan, hindi yan lumilikha ng pagkakabaha-bahagi. So itong ginagawa ni Duterte, lumikha ng pagkakabaha-bahagi. Oo. Nagkaroon na ngayon ng division between yung mga korap na mga tao sa mga hindi korap. Division talaga, nagkaroon na ng bahagi. Magnanakaw at saka hindi magnanakaw. Saan ka nandoon, Ortega? Nandoon ka ba sa magnanakaw o doon sa hindi magnanakaw? Kung ang ginagawa ni Duterte ay naglilikha ng pagkakabaha-bahagi, kung mababahagi ang mamamayang Pilipino between mga demonyo at saka mga mabubuting tao, okay lang sa akin. Ang tanong, nasan ka doon? Nandoon ka ba sa demonyo? O nandoon ka sa mabuting tao? Nagsasasabi mo. Kausap mo ba yung sarili mo sa salamin? Lahat ng sinasabi mo, Ortega, patungkol sa inyo yan, sa mga pinaggagawa nyo dyan sa Kongreso. Meron ba kayong uniting factor? Meron na ba kayong effort to unite the country, especially now, na nagkakawatak-watak tayo? Wala! Putang ina, kayo nga asimula ng pagkakawatak-watak eh. Tinrabaho nyo yung mga Duterte eh. O di syempre, lahat ng mga pabor sa mga Duterte, magagalit sa inyo. So sino ngayon ang gumawa ng pagkakawatak-watak? Bobo rin eh, no? ibalik ang 2 billion pesos na halaga ng alokasyon sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang Anong pakialam ni dating Presidente Duterte sa budget ni BP Sara? Utang ina niya, namuhunan ba si Duterte doon? Negosyo ba yun? Nalugi ba siya doon? Anong klaseng logic yan, sir? Anong klaseng utak ang ginamit? Ano yung utak sa talampakan ba yung ginamit mo? Mantakin mo para maibalik yung 2 billion ni BP Sara. Kung gusto ni BP Sara bumalik yung 2 billion na budget niya, putangin na pumunta siya doon sa Senado at sinabi niya na gusto kong ibalik nyo yun. Sinabi na nga ng Senado, Ortega na gusto nilang ibalik yung dating budget. Kaya lang, hindi na nga nagpursigi si VP Sara. Kasi sabi nga ni VP Sara, pointless na ipursigi mo pa, 2 tao lang naman nagdidesisyon sa budget natin. Tanga mo naman. Di ko alam kung putang ina, ito yung mga aso no? Ito talaga yung mga aso na putang ina, papakahulin lang nila. Gugutumin nila, papakahulin nila, lalagyan nila ng mga buto para maging kakampi nila. Kabobohan.
Kung gusto talaga ni VP Sara yan, pinaglaban niya yan. Hindi na nga niya pinaglaban yan kasi alam nga niya walang mangyayari. Sasabihin mong gusto ni Pangulong Duterte, ibalik lang yung pera ni VP Sara. Binawasan niyo yung pera ni VP Sara, pinagdadagdagan niyo yung inyo. Tangina, nagrereklamo ba kami? Alam ba namin yun kung hindi lang magagaling ang mga Duterte supporters, kung hindi lang magaling si Surgando Sasot, hindi makikita yung napakalaking mga discrepancy na yun. Mantakin mo, bilyon-bilyon. Hinahabol nyo kay VP Sara 125 million na nagastos naman ng tama. Tangina nyo, hindi nyo ayusin itong bilyon-bilyon na pinagdadagdag nyo sa budget nyo. Tangina, may sarili kayong ayuda. May sarili kayong akap. May sarili kayong AIX. Pucha, talagang saan mapupunta yan? Sa bulsa nyo? Aakusahan nyo na corrupt yung mga tao, tapos yung mga opisina ninyo, ang lalaki ng mga budget na dinagdag nyo, nang wala man lang deliberasyon, nang wala man lang sabi-sabi, bigla nyo na dinagdagan na hindi alam ng taong bayan, nililihim nyo pa yan, binlangko nyo pa. Tapos ngayon nasasabihin nyo ang kurakot etong mga Duterte. Aba, sabi ko nga minsan talaga kung sino yung unang nagsabi na mabaho, yun yung umutot. O kaya itong si Ortega nagtuturo na kasi mga kurakot yan. Putang ina, siya yung unang-unang kurakot. Pustahan tayo. Nawasan ang pondo ng opisina ng Pangalawang Pangulo para sa taong 2025 dahil sa mga kontrobersyang ipinupukol kaugnay ng paggastos ng confidential funds nito. Si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang naghayag na may blankong items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 national budget. Kaya tinawag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na invalid ang nilagdaang pambansang pondo. That's the whole point. It can be invalid. Why? Nagbago-bago Biglang nagbago-bago yung mga numero. Blanco, pinirmahan, dinala sa printing, doon nagkaroon ng magic. Pinirmahan naman itong tolongges na ito. Kasi hindi rin naman to nagre-review. Alam din naman ng mga congressman na tamad to. O kaya ginugunggong nila si Bongbong. Gunggong O kaya ayan, ginagawan tanga si Bongbong. Mantakang pinapirma si Bongbong sa isang batas na palpak na maanumalya. O di pati siya damay. Bakit? Siya pumirme. He could have kumbaga checked it. Nahuli niya sana yung mga scam. Kung ginawa lang niya yung trabaho niya, tamad din. O ayan, tuloy. O General Appropriations Act ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. It works for them kung may controversy, it works for them kung may problema. Anong rason na maglalabas ka ng mga dokumento na hindi naman po reliable yung source? Hindi reliable yung source. Gago, di ba? Paano hindi reliable yung source? Ultimong mga kasamahan mo. Ultimong mga kasamahan mo ang nagsasabi na talagang blanco. Ilang congressman na yung nagsalita na blanco. Hindi naman kaalyado ng mga Duterte si Raul Manuel. Hindi naman kaalyado ng mga Duterte si Representative Castro. At lalong-lalong hindi naman anak ng tinapay naman talaga Kaya nga nagre-request sila sa inyo Alam nyo sa sarili nyo na blanco yan. Kaya nga si Ungab, alam mo yung nung na-receive ni Ungab yung email na blanco, hiningi niya agad yung kopya ng DBM. Yung mismong na-imprenta na pinirmahan ni Presidente Marcos noong 2024 na GAA. Kasi gusto niyang ikumpara kung ano yung mga naging numero noong blanco. Aba, ilang araw na daw. Wala pa. Ngayon, nung lumabas yung report ng GAA na mayroon ng pirma, doon na ngayon sila nagtanong, sinong naglagay nitong mga figures na ito? Because definitely, hindi yung presidente maglalagay niyan. Hindi trabaho ng presidente yun So, sino sa BICAM yung naglagay ng numero? Kasi noong ipinasa yung report, blanco. Pati yung pati yung reporter ng UNTV. Merong kopya, blanco rin. Kung sinasabi mong hindi alam kung saan galing yung source. Kanino pa manggagaling niya? Putang ina niyan. Di sa inyo, talaga naman galing sa rekto yan. Malay naman ng rekto kung anong laman yan. Kung ano yung laman niyan, kayo lang nakakaalam niyan.
Paano mo sasabihin na hindi alam kung alin yung source? Ang sabi na nga ni Ungab, na-receive niya yung papeles na yon galing mismo sa Senado. Anong hindi mo alam? Anong klase ito pagbibintang kay BP Sara, alam nyo. Pero kapag mga ganito, hindi nyo alam o hindi mo alam ano yung source, anong gagawin mo? Eh di alamin mo kung sino yung source. Di ba hindi yun, nagbibigay ka kagad ng statement, ikaw pala, hindi mo rin alam kung ano yung source. Kaya ka nagbibigay ng statement. Alam mo kung bakit? Kasi nga alam nyo, sukol kayo dito. Oo, alam nyo yung amo nyo na si Tambaloslos, puta yari dito. Kaya gagawin ninyo, iti-twist ninyo, iikot ninyo. Dapat sa'yo nagtrabaho ka sa mainstream media. Hindi ka dapat naging congressman. Kasi yung mali, tinatama mo, yung tama, minamali mo. Anong klase kang mambabatas pag gaganyan? At yung mga dokumento na may mga blanco at may kulang-kulang naman na pirma. Gayunman, ayon kay Congressman Ortega, wala pa siyang kopya ng ratified BICAM report. Wala ka pa palang kopya eh. Ba't nagsasalita ka na kung wala ka pang kopya? Di sana inantay mo muna yung kopya mo bago ka nagsalita. O ibig sabihin, kargado ka. Kargado. Bayad siguro. O baka binusalan na yung bibig. O baka pinangakuan na ng kung ano-ano. O kaya siguro ganyan. Nag-speculate lang ako kasi kayo rin naman nag-speculate din eh. Sinasabi nyo nga na ginagawa lang ng mga Duterte yan para sa politika eh. O kung pwede kayong gumawa ng ganyang istorya, pwede rin kami siguro, di ba? Hindi rin miyembro ng BICAM ang mambabatas. Samantala, si House Deputy Minority Leader Takay mo, hindi ka miyembro ng BICAM, salita ka ng salita? Yung mga tinatanong ng mga miyembro ng BICAM, hindi nagsasalita, ikaw nagsasalita ka. Ang tawag sa'yo, epal. O kaya aso. O kaya apologist. Teachers Party List Representative Franz Castro na ang ikatlong kongresistang kumumpirmang may blankong items sa BICAM report para sa 2025 national budget. Sunod, kinakabataan Party List Sinabi nito ni Ma'am Shi. Sinabi ni Ma'am Shi, meron daw blanco-blanco, at least 14 items daw yung nakita niyang blanco. Kakampi ba ng mga Duterte to, Ortega? Ha? Kakampi ba ng mga Duterte to? Hindi. Pero siguro kahit papaano sa konsensya niya may mga 2% na malinis. Hindi katulad sa konsensya mo, Ortega. Yung konsensya mo walang kalinis-linis. Buti ito kahit papaano yung kompas niya gumagana pa ng bahagya. O kaya nakita niya na may mali. Nakita niya na may mali. Kaya kino-call out niya. Kahit papaano, tangina may silbi sa buhay ito kahit bahagya. Ikaw wala talaga eh. Mantakin mo, wala ka pang natatanggap na ratified na BICAM report, nagdadaldal ka na. Tapos ang dahilan mo pa, hindi, dinidivide lang nila bansa. Putang ina. Noong tinrabaho nyo si BP Sara, doon na-divide ang Pilipinas. Pinagsasabi mo. Representative Raul Manuel at Davao City Representative Ungab. Hindi miyembro ng Bicameral Conference Committee si Congresswoman Castro. Pero yung sinasabing BICAM na pinaratify, may mga ilang blanco. Ayan o. Umamin na to o. Ito nga, tanga to eh. Walang alam. Pero, alam naman niya siguro kung ano yung ibig sabihin ng blanco. Alam mo, ito maiintindihan ko kung ito magsasabi na wala. Maintindihan ko eh. Pero kung ikaw, Ortega, alam ko naman matalino ka eh. Matalino yung mga kapatid mo eh. Oh, naging mayor pa nga ng Baguio yung kapatid mo. Matalino yung mga yun eh. Pero yung nagtatanga-tangahan ka, yung nagbubulag-bulagan ka, yun ang mahirap. At least ito si Teacher Franz, kahit na wala silbi sa buhay ito, kahit na sa impyerno mapupunta to, at least umamin siya, oo, nakita ko talaga mga blanco. O so paano na, Ortega? O ilan na sa mga kasamahan mo dyan sa Kongreso nagsasabi na blanco nga? O, ba't iba-iba ang kumpas nyo, iba-iba ang salita nyo ngayon? Magkakaiba yata ang bayad ah. Hindi kayo nabayaran ng pare-pareho. Kaya iba ang salita na itong mga to. Pero kung ano man yun, this is another proof na talagang totoo yung sinasabi ni Ungab at ni Duterte. Now, ang issue dito kasi, Ortega, ang issue dito kasi, hindi ka naman miyembro ng BICAM, di ba? Sana isa ka sa mga nagtatanong, ano nangyari dun?
Bakit ganun? Hindi yung nagsasalita ka na kagad. Masama nito, wala ka nang alam, wala ka nang partisipasyon, puta, idinidikit mo pa sa mga Duterte. Duterte nga ang naglabas eh. Tapos ngayon sinasabi mo na namumuliti ka lang yung mga yan. Ano namumuliti ka? Putang ina, si PRD mananalo yan kahit anong gawin yan. Kahit matulog lang yan maghapon, magiging mayor ulit ng Davao yan. Si BP Sara, putang ina, pagkabukas ang eleksyon ng pagka-presidente, walang tatalo dyan. Anong katarantaduhan sinasabi mo namumuliti ka? Wala silang pakialam sa mga Marcos, sa inyong lahat. Ang gusto lang nila magtrabaho. Kayo lang naman ang silip ng silip sa kanila eh. Kayo lang naman ang mga iyakin. Pero yung sinabmit kay Presidente, so tingin na wala kaming alam doon kung meron mang blanco yan. So I hope na reconcile kasi hindi pwedeng may blanco yan na ibibigay sa Presidente. Matagal na rin itong isinusulong ang pagkakaroon ng transparency sa Diba? Oh. So mismong galing sa bibig ni Franz Castro na galit sa mga Duterte, kinukumpirma niya totoo nga. Totoo yung mga in-expose nila Duterte. Kahit si Raulo Manuel, ganun din. Kinumpirma niya, meron si Ungab. Kinumpirma niya, si Ungab, maloloko mo ba si Ungab? Mas magaling sa iyan, Ortega. Mas matagal ng congressman sa iyan, 2 beses pa yung 2 administrasyon na yan ang appropriations chairman. So alam niyan, sir, alam niyan yung kabulastugan. Kaya wag kang gumagawa ng twist na isinisisi mo na naman to sa mga Duterte. Na itong problema ng BICAM report, pamumulite ka na naman ng mga Duterte. Wag ganun, sir. Magtrabaho ka ng maayos. Maging boses ka ng taong bayan. Maging boses ka ng taong bayan patungo sa pagsawata sa katiwalian. Hindi yung nagiging kang parte ng katiwalian. Kaya dyan sa La Union, itong si Paulo Ortega, dyan sa La Union, bahala kayo sa buhay nyo, iboto nyo pa yan. Oo, ang probinsya nyo palubog, hindi pa lutang. Bakit? Kasi yung utak tanga eh. At aabangan natin to na matindi. Hindi natin tatantanan itong mga issues na ito, pati yung kanilang mga twist. Sabi ko sa inyo nananahimik yung mga Duterte, nananahimik si BP Sara, kinulit-kulit nyo. O kaya ngayon, ayan, karma. Nakakarma na kayo, lumalabas ng mga baho ninyo. Ang bagoong isda, kahit anong kulong mo, kahit anong takip mo, lagyan mo ng cover tape kung ano may lubog mo sa lupa, aamoy at aamoy yan. Yung mabaho, sisingaw at sisingaw yan, sir. Kahit na anong magic pa gawin nyo. So, ika-counter natin lahat ng mga propaganda patungkol dito at tututukan natin to, di natin tatantanan ito. Lahat ng mga dito, lahat ng mga sangkot na mga tao dito, araw-arawin natin mga bossing.